Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa Lord's Temple, Paisawan, sa aking mga kamanggagawa sa church, sa mga senior citizen at sa mga regular na manonood ng YouTube, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Ama, salamat sa isang bagong araw na naman. Salamat po sa isang buong linggong pagkalinga mo. Sapat ang biyaya, Ama. Gabayan mo po ang iyong lingkod sa bawat pag-iisip, salita at mga gawa. Niyahayag ko ang aming buhay at kung kami man ay hindi naging karapat-dapat sa anumang dahilan, dinisin mo po kami, Panginoon, at patawarin sa lahat ng aming mga kalikuan. Tulungan mo rin ako sa iyong katangi-tanging lakas nang may pagtitiwala ng buong lubos. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa kawalan ng katiyakan at lakas sa anumang harapin ko. Inaanyahan kita, Panginoon, Diyos, sa bawat sandali ngayon. Bayaan mo na ang buong iglesia ay makapakinig at matunghayan ang iyong mga salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Lord. Pagpaumin niyo po, no, obvious naman na talagang masama yung By this time, alam na natin kung ano ang mahalagang alituntunin na itinuro ng Diyos sa tao upang maging katanggap-tanggap sa Kanya ang lahat ng mga inihahandog natin. No? Ang mga espiritual na sakripisyo na katanggap-tanggap po sa Diyos ay yung po mga gawain na ginawa natin. Yung pagsamba, yung buong debosyon at pagsunod na inialay sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasalamin sa pusong maaayon o naaayon sa kanyang kalooban. Sa New Testament, no, particularly in 1 Peter chapter 2, verse 5, we are called a holy priesthood who offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Hindi po siya katulad ng mga pisikal na pag-aalay sa lumang tipan, tulad ng paghahandog ng mga hayop o ng mga butil. No? Ang mga espiritual na sakripisyo ay hindi material na pagpapahayag ng debosyon mula sa isang nagbagong puso. Ang mahalagang espiritual na sakripisyo na itinatampok ng kasulatan ay una, yung ginawa rin natin kanina, yung panalangin. Ang panalangin po kasi ay tulad ng insensong sinusunog na umaakit sa langit. Isang mabangong samyong handog sa Diyos. No, yan ang nagiging epekto ng pag-aalay ng panalangin. Ang taos-pusong panalangin ay isang pagsamba na katulad din po ng papuri at pasasalamat. No? Praise and worship. No? Sinabi sa aklat ng Hebreo na maghandog ng hain ng papuri. Ang bunga ng ating mga labi ay hayagang magpahayag ng kanyang pangalan. Ang pagpupuri sa Diyos, lalo na sa gitna ng kahirapan, ay isang makapangyarihang espiritual na handog. Kailangan maintindihan natin ito. Mabuti at mahalaga rin ang pagsuko ng kalooban. Sa anumang pagkakataon, anuman ang gawain natin, kailangan isuko natin ang ating kalooban. Tulad ng halimbawa ni Jesus sa Getsemane. Ang mahalagang pagsuko ng ating mga hangarin sa kalooban ng Diyos, isang pang-araw-araw na espiritual na sakripisyo ito. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang ating katawan. No? Alam na natin lahat ito. Ang ating mga katawan ay buhay na handog, kaya hinihimok ang lahat ng mga mananampalataya na iharap ang kanilang mga katawan bilang handog na buhay. No? Banal at kalugod-lugod po ito sa Diyos. No? Na siyang tunay na espiritual na pagsambang ginagawa natin. Kabilang din sa mga ito kung paano tayo namumuhay, naglilingkod at nangangasiwa sa ating mga buhay. Siyempre, kailangan din po yung tapat na pagtitiis sa pagdurusa. No? Hindi lang pagkamasaya at meron tayong mga pagpapala. No? Sa halip, manatili po tayong tapat at umasa sa mga pagsubok, patuloy na magtiwala sa Diyos sa halip na tumalikod, ang ating mga pagtitiis ay nagiging spiritual na handog sa Diyos. No? At siyempre, yung pinaka-importante sa lahat, ang paghahayag ng Ebanghelyo.
Malaki po ang naitutulong nito para sa kaligtasan ng tao. Inilalarawan ni Apostol Pablo ang kanyang ministeryo bilang isang tungkulin ng pagkasaserdote, bilang isang handog sa Diyos. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagdidisipulo sa iba ay mga espiritual na sakripisyo rin po. No? Ngayong umaga, tatalakayin ng isa na namang mahalagang paksa tungkol sa sakripisyo na may pamagat na spiritual sacrifices acceptable to God. Maupo tayo, makinig na mabuti, huwag natin hayaang masayang ang mga bagay na mapapakinggan natin. Totoo po na sa ilalim ng kautusan ni Moises, malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga saserdote at ng mga karaniwang tao. Kahit ngayon, maraming professing to be Christians have developed a clergy-laity distinction. May pagkakaiba sila, no? Ngunit iba ang tinuturo ng bagong tipan. Sa Aklat ng Pahayag 1:5-6, ganito po nakasulat. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari, magpakilanman siya nawa. No? Sa unang Pedro 2:9, ito naman ang sinasabi ng aklat. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tinutukoy lang ng aklat na tayong lahat ay saserdote. No? Wala na pong individual na mananampalataya na namumuhay lamang para sa kanyang sarili. Lahat tayo, yung mga binanggit ko kanina, sakop tayo ng mga yon. No? Ang katotohanan, kay Kristo, tayong lahat ay saserdote, no? Kasama ang mga pastor, mga ngaral, mga ministro, at pati na yung iba pang mga manggagawa, no? As a royal priesthood, ang pananagutan nating lahat ay nilalarawan po sa unang Pedro 2:5. Akin po itong babasahin. Sabi ni Apostol Pedro, kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nangangakalugod sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Yan po hinango sa lumang aklat ang Biblia. No? Yan kasi nakita kong pinakaangkop eh. Nariyan ang bawat saserdote upang mag-alay ng mga espiritual na sakripisyo o handog. Kung yung saserdote, tayo po ang tinutukoy doon. No? Mga sakripisyong katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So ang layunin ng paksa natin ngayong umaga ay una, tiyakin na nauunawaan natin ang ating mga tungkulin bilang saserdote at upang hikayatin tayong isagawa ang mga tungkulin ito ng may buong katapatan. Bilang mga tinawag, tingnan natin ngayon ang ilang uri ng spiritual na sakripisyo. Ngayon matutunghayan natin ano ang mga ito, no? At siguro makaka-relate tayo. May mga ibang kapatid na gumagawa na nito, meron mang hindi pa, no? So Roman number 1, spiritual sacrifices, no? Pag-uusapan natin ang letter A, types of sacrifices to be offered by Christians, no? Unang-una rito, our bodies as living sacrifices. No? Ang ating mga katawan bilang handog na buhay. Basahin natin ang Roma chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo
sa Diyos. Malinaw po yan. No? Ito yung karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ako po yung nakamasid sa likuran kanina, pinagmamasdan ko yung iba. Umaawit, masigla yung awit. Pero parang pigil, alam nyo ba yun? May mga sumasayaw na iniipit nila. Ayaw nilang ibukas. Halimbawa po yung pag ganun-ganun lang, no? Pinagmamasdan ko eh. Diyos ang pinaghahantugan natin eh. Ibigay mo lahat. Huwag mong tipirin. No? Yung paembot-embot lang na ganun. Bakit? Nahihiya ba tayong ibigay sa Diyos ang karapat-dapat na papuri? Yan po yung tinatawag na karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. May babala pa siya, si Apostol Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. We need to observe, no? Everything we do, everything we act in the church. Una, our bodies as living sacrifice. Ikalawa, a lifestyle characterized by sacrificial love. Buhay, no? Isang uri ng pamumuhay. No? Nakalulugod ba sa Panginoon ang uri ng ating pamumuhay? Let's check it out. Totoo ba, kapatid, nakakalugod ba yung buhay natin sa harapan ng Panginoon? Yung bang pamumuhay natin, ayos ba sa harapan ng Diyos? Nakikita ba sa buhay natin ang pagiging totoong Kristiyano? No? Ano po sabi ni Apostol Pablo sa Efesos 5:1-2? Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. He offered Himself. Wala po siyang tinipid. Fully ibinigay niya. No? Hindi yung pakonti-konti. No? Ibinigay niyang buong-buo ang kanyang buhay. And that is for all of us. Sumunod, ano pa yung sumunod? Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving, which we do in prayer and song. No? Katanggap-tanggap ba ito sa Panginoon? Paano ba natin ito ginagawa? Habang inaawit ba natin, binabaybay ba natin ang mga tema ng awiting ito na angkop sa buhay natin? Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Alam niyo, totoo naman, nagpupuri tayo sa Diyos, no? Lahat tayo, tumataas ang kamay, nagpipray, sumasayaw tayo. Pero, linawin natin, no? There's a clear line between totoo and hindi, no? Kasi oras ng pagsamba yan eh. Kung sumasamba ka, bigay mo yung tunay na pagsamba, kapatid. Sabi nga ng awit, in spirit and in truth eh. Di ba? Wala naman, sa harapan ng Diyos, hubad tayo, wala tayong pagmamalaki, hindi naman tayo kilala sa lipunang ito, kahit ano pa sabihin natin. No? Ibigay natin sa Diyos yung para sa Kanya, at ito po yung makakabuti sa atin. No? Sabi sa Hebreo 13:15, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Yes, pagkilala sa Kanyang pangalan. Hindi tayo nahihiya. No? Buong buo, binibigay natin yan. Ano pa ang susunod? Doing good and sharing with others. Ito, marami nagkukulang dito. Ngayong umaga ay ipapaalala natin para hindi po masayang yung panahon. Isa ito sa mga mahalagang gawain ng Kristiyano. Ito po ang mabuti. Ibahagi natin ang salita ng kaligtasang alok ng Panginoon sa bawat isa at tulungan natin yung ating kapwa. Maraming mga taong pinahihirapan ng kaaway, pinahihirapan ng dyablo. Hindi sila makaalis-alis sa buhay nila. Hanggang ngayon, nagdudusa sila. Ano?
lalampasan lang natin ang tingin sila. No? Ang sabi po sa aklat ng Hebreo, sa 13:16, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Lahat po ito offering. No? Ito yung mga offering, ito yung mga paghahandog na nakakalugod sa mata ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, ano man ang kalagayan mo, nakikita ka ng Diyos. Kung ang puso mo ay talagang gustong umabot doon sa mga tao sa paligid, saan man lugar ito. Maski nga sa jeep, maski nga sa mall, pwede mong gawin yan eh. Di ba? Yan po yung mga handog. Nakikita ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo at saan ka tumitingin. No? So, sabi pa sa aklat ng Pilipos sa 4:15 hanggang 18, sabi niya, alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. No? Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. Ang mga alay na nakatanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Nakita niyo po, no? Pati pala yung mga bagay na yan ay talagang kinalulugdan ng Diyos. Alam ng Diyos, no? Doing good and sharing with others. Nasa matinding gawain noon si Apostol Pablo, pero yung maliit na iglesia, talagang binuksan ng puso at tumulong, no? Para sa gawain ng Panginoon. No? Para sa gawain ng Panginoon. No? Kaya, meron pa po, even in the way we die for the Lord. Ito po, medyo mabigat na po ito, no? Ha? Ano po ang sabi ano po yung mithiin ni Apostol Pablo tungkol sa gawaing ito? Filipos 1:20. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Totoo po yan. Habang ako'y nasa likuran kanina, nagkakaroon po ako ng pag-iisip na talagang ang buhay ay maikli lamang. Sayang naman yung panahon kung dumaan sa panahon natin at hindi tayo nakapaglingkod ng tapat sa Diyos. Meron naman naglilingkod eh. Ang problema, kapos. Yung bang tinitipid. Kaya nga nabanggit dito yung iglesyang iyan na pagamat maliit ay talaga namang may malaking puso. No? Talagang, kailangan, ito po naman talaga ang dapat na iniisip at ginagawa nating mga Kristiyano habang nabubuhay tayo. Kung hindi natin gagawin ito, walang kabuluhan ng ating buhay. Saan mo gugugulin ang buhay mo? Ganito pa sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:7. Tingnan niyo, sabi niya, kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Lahat po ito ay personal na gawain natin sa Panginoon. Ngayon, alamin natin ano po ba ang layunin ng mga sakripisyong nabanggit na ito. No, let's move on. Letter B, the purpose of those sacrifices. Dito makinig kayong mabuti. Sa lumang tipan, ang mga sakripisyo ay inialay sa dalawang kadahilanan. Two things you have to remember. Una, para doon sa mga nasa labas, mga taong walang fellowship sa Diyos. Kailangan silang tulungan upang mailapit sa Panginoon. Ikalawa, ito po ay para doon sa mga may fellowship na sa Diyos, ihayag ang kanilang pasasalamat, papuri, ang kanilang pagmamahal at debosyon sa Panginoon Diyos. So, mapapansin nyo, sa mga tagalabas, kailangan silang tulungan kasi wala silang fellowship sa Panginoon. Sisikapin natin, mailapit natin sila sa ating Panginoon Kristo.
Pero, tayo namang may fellowship na sa Panginoon, kailangan magpahayag lagi ng ating pasasalamat, ng mga patotoo, ng mga papuri, at ipakita natin ang ating pagmamahal sa debosyon sa ating pag-ibig sa Kanya. Sa mga paraang ito, napapadama natin sa Panginoon yung mga handog na ito na karapat-dapat. Ganyan po sa Lumang Tipan. But in the New Testament, si Jesus lamang ang natatanging makapagbibigay ng sakripisyong kailangan upang mapanimbalak tayo sa Diyos. Siya lamang, wala pong iba. Wala nang kung ano-ano pang sakripisyo. Basahin natin ang sinabi ng aklat sa Hebreo 10, mula 11 hanggang 18. Sabi rito, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Kita natin, no? Kahit ano po ang gawin nila, hindi ito makakapawi ng kasalanan. Sabi po sa verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Minsan lamang siya naghandog, no? Minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. Once. Next. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan maghandog dahil sa kasalanan. So yung ginagawa ng mga taong paghahandog para sa kasalanan, wala pong effect po yun. No? Kasi lahat yan ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kailangan lamang natin i-acknowledge, kilalanin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun ang dapat po. Meron tayong aalalahanin. Yun. Wala na pong iba. No? Sa makatwid, dapat malinaw na maunawaan natin na ang ating mga sakripisyo ay hindi para alisin ang kasalanan at subukang makamtan ang daan patungong langit. Hindi po. No? Sa halip, ipahayag natin ang pasasalamat at papuri sa Kanya, pagmamahal at debosyon para sa kabutihan at habag na ipinakita sa atin ng Diyos. Ganyan po ang katangian ng espiritual na mga sakripisyo. No? Iniaalay po ito sa Diyos. Ngunit tulad na sinasabi sa ating teksto, dapat maging katanggap-tanggap ito sa Diyos. Everything we offer, dapat nakakalugod po sa Panginoon. Matututunan natin ang ilan pang mahalagang aral mula sa aklat ni Malakias tungkol sa kung ano ang mga katanggap-tanggap na mga sakripisyo. Makaka-relate tayong lahat dito. Roman number 2, acceptable to God. Again, letter A, it must be the best we have to offer. Remember the word, the best we have to offer. Ito po ay Malakias 1, 6 hanggang 8. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang kahalagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukin ninyo maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. Ang ganda ng pagbibigay ng halimbawa ng Panginoon Diyos sa kanila. Subukan nyo nga.
Ibigay nyo nga sa gobernador yan. Ano po ang kasalanan nila? Hinahamak nila ang Panginoong Diyos. Hinahamak nila ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng maruruming pagkain. Kasi kung maghahandog ka sa Panginoon, di ba, kailangan malinis. Walang dumi, dapat. Di ba? Maghahandog ba tayo ng gayong mga handog sa mga nakatataas sa atin? Di ba? Halimbawa, may panauhin tayo si Mayor. Bibigyan ba natin siya ng pagkain na marumi? Di ba? Sapagkat kung hindi, kung hindi natin magagawa ito, mas gugustuhin pa ng Diyos na isara na natin ang pintuan ng templo at hayaan ang ibang tao na maglingkod sa Kanya. Tignan nyo? Ano po ang epekto nito? Malakyas 1, 9 hanggang 10. Basahin natin. Magsumamo man kayo sa Diyos, ay hindi niya kayo pakikinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng mga walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Verse 11, wala na yan, no? So, ito pong Malakyas 1:10 ay isang pagsaway mula sa Diyos laban doon sa mga hungkag, mga hindi tapat na naghahandog. Makinig kayo mabuti, no? No? Baka nakikinig tayo pero hindi natin naintindihan to. Ipinapahayag niya na sabi ng Panginoon Diyos, mas gugustuhin niyang makitang ang kasaraang pintuan ng templo at walang anumang sakripisyong iaalay kaysa tumanggap ng mga handog na walang ingat, sira, o inihahandog ng walang tunay na debosyon. No? Binibigyan diin po ng mga talata na mas pinahalaga ng Diyos ang puso ng tao sa likod ng pagsamba kaysa sa mismong ritual na paghahandog. Yun ang sinasabi ko, yung kanina nga nag-o-observe ako. Naghahandog ka na rin lang naman eh. Maawit ka, di ba? Ang saya-saya ng tugtog, no? Blow the trumpet, talagang, di ba? Bakit parang tinitipid mo? Bakit parang ayaw mong ibigay? Ano, nahihiya ka ba? Bakit pag ganun-ganun lang ang ulo mo? Ba't pag ganun-ganun? Pinagmamasdan ko kasi tayong mga taong nagpupuri sa Diyos eh. Sabi ko, bakit parang nahihiya sila? Parang may pumipigil ba sa inyo? Di ba? Isa lang naman ang ayaw makitang nagpupuri sa Diyos eh, si Satanas. Ano, nahihiya tayo kay Satanas? Baka mapintasan tayo ni Satanas. Ba't hindi mo ibigay yung todo? Bigay mo. No? Naghahandog ka na rin lang naman. Bigay mo na lahat, di ba? So, ano pong nararapat na paghahandog? Paano tayo maghahandog sa Panginoon? Letter B. It must be offered with sincerity and zeal. No? Zeal. Ano sabi ni Malakyas sa 1:12 hanggang 13? Ano sinabi niya? Ngunit, dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi nyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniisbiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. Akala ba niyo tatanggapin ko yon? Napakasimple ng sinasabi ng Panginoon, no? Yung katwiran niya, yung sinasabi niya, maintindihan natin lahat kung paano. No? Biro mo yung iba pala naghahandog doon. Kasi utos po ng Diyos yun eh, may araw ng paghahandog. Kasama na po yun sa mga aral ng Panginoon. So, ibig sabihin, bago pa dumating yung paghandog, mga kapatid, dapat nakahanda tayo. Sila, alam nila maghahandog sila ng mga hayop tsaka ng mga butil, kung ano man. No? Hindi sila naghahanda. Yung iba naman, nagnanakaw na lang. Kasi inihandog sa Panginoon. Yung iba hindi na pinili sa kanilang kawan. Basta dumampot na lang doon, pinatay, inihandog sa Panginoon. Hindi nga po ganun eh. Mali nga eh. Alam mo namang may paghandog. Like for example, tayo mga Christians, every Sunday we offer our service, no? Yung ating mga awitin, yung ating mga papuri. Ginagawa natin yan. Hindi bilang ritual. No? So pinaghahandaan natin yan. Hindi tayo basta pupunta rito nang walang kahandaan. No? Alam natin, magpupuri tayo sa Diyos. Alam natin, sasamba tayo sa Kanyang pangalan. Di ba? May paghahanda po yan.
Ha? So, ang kakulangan ng kasigasigan sa paghahandog ay katibayan sa kakulangan ng katapatan. Yun po ang effect noon. Ibig sabihin, dumating ka rito, wala kang paghahanda talaga. No? Kung lumantipan ito, patay ka na, di ba? So, mas gugustuhin pa ng Diyos na wala ng pagsamba kaysa pagsamba na lumalapastangan sa Kanya, which brings a curse from Him who deserved proper reverence. No? Nakakatakot ito kasi. No? Parang ang mga Christian ngayon o ang mga tao ngayon, parang normal na lang sa kanila yan, yung umattend sa church, umawit, wala na sa puso. Wala nang pandama. Kaya laging kapos, tugnaw, wala talaga. Yun po yun, no? That's reality, no? Anong sabi ni Propeta Malakias dito sa 1:14? Pakinggan nyo. Sumpain ang sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Dito makikita mo, no, yung hayop na inihandog nila kasi, may kapintasan. Pero maaga pa, pumili na siya ng hayop sa kawan niya, ipinangako niyang ihahandog niya yon. Kaya lang, isang araw may dumaan na mamimili ng hayop. Nakita yung inireserba niya, mataba, binenta, kapalit ng pera. Kaya nung araw ng paghahandog, yung pinili niyang maganda, malusog, hindi na niya nakuha. Kung ano yung payat doon at kung ano yung natira, yun na lang inihahandog. Ay, parang nagpe-praise and worship ka, tira-tira na lang, no? Palinga-linga ka, parang, alam mo yun, I'm sure naiintindihan yun yung sinasabi ko, no? So, sabi niya, sumpain, no? Meron pa siya sinabi sa Malakias 2:1-9, hanggang 9. Sabi niya, sinabi rin ni Yahweh sa mga pari, kung hindi ninyo ito papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinanggap ninyo bilang mga pari. Sa katunayan, sinumpa ko na ang mga iyon sapagkat hindi nyo isinasa puso ang aking utos. Paparusahan ko ang inyong mga anak at ipapahid ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inihahandog ninyo sa panahon ng mga kapistahan. Tatapon din kayo sa tambakan ng dumi. Dahil dito ay malalaman ninyo na ibinigay ko sa inyo ang utos na ito upang magpatuloy ang aking tipan kay Levi, wika ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa tipang iyon, pinangakuan ko siya ng buhay at katiwasayan at ipinagkulob ko nga ito sa kanya upang igalang niya ako. Iginalang naman niya ako at kinatakutan. Itinuro niya ang tama at hindi ang mali. Namuhay siya ng matuwid at matapat sa akin at tinulungan ang maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasamaan. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Narinig yan, ha? Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya, hahayaan kong kamuhian at hamakin kayo ng mga tao sapagkat hindi niyo sinusunod ang aking kalooban at hindi pantay-pantay ang inyong pakikitungo sa mga tao kapag sila'y tinuturuan ninyo. Nagsalita po ang propeta mula sa tinig ng Panginoon. No? Masama yung ginagawa nila, no? Nakita niyo po yun? No? Hindi nila tinuturuan ng tama yung mga tao. Bakit hindi nila ituro yung tama? Bakit nila ikinukubli? No? So, how does this apply to our spiritual sacrifices? Like singing praises. Like doing good to others. Alam nyo, naalala ko sa isang paksa namin sa morning devotion, sabi ko nga sa mga kapatid, babanggitin ko ito sa message ko. Naalala ko po sa isang paksa sa aming morning devotion, may kinalaman po ang istoryang ito sa magkapatid na Abel at Cain. No? Basahin natin tiyak na meron tayong matututunang aral. Ito ay mula sa aklat ng Genesis chapter 4, verse 1-12. Tunghayan natin, no? Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao.
Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang pinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at si Abel naman ang pinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasihang kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, ano yung kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot naman siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Simple lang po yung nangyari yan, pero mapait yung naging bunga ng bagay na yan. Ano po ba ang nangyari? No. Bakit hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain? Di ba? Obviously, hindi nalugod ang Diyos sa kanya dahil alam niya na may panahon ng paghahandog na dapat paghandaan. Parang tayo, alam natin na sa Sunday, meron tayong gagawin. Maghahandog tayo ng papuri, ng pasasalamat. Alam na natin yun. Hindi kailangan ipaalala sa atin, uy, sa linggo may gawain tayo, ha? Hindi na kailangan. Alam po ni Abel yan. Alam niya yan. Ni Cain. Alam ni Cain yan. Na merong panahon ng paghahandog na dapat paghandaan. Itinuro ito ng Diyos sa kanila sapagkat kung hindi, bakit naman pipilitin sila maghandog? No? So, parehong naghandog ang magkapatid. Kaya lang, magkaiba ang inihandog ng bawat isa. Makikita niyo ito. Paano kaya naghahandog sa Panginoon? Si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya mula sa bukid. Samantalang si Abel, pinili ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinili niya. Pinaghandaan niya to. No? Pinatay ito at inihandog niya ang pinakamainam na bahagi para kay Yahweh. May instruction po kasi yan eh. Hindi basta-basta pwede maghandog, may instruction. At tulad natin, when we praise, we worship God, we worship Him in the Spirit, and in truth, merong sinasabi kung paano ang paraan. Sasamba kayo sa Espiritu at katotohanan. Meron pong sinasabi. Hindi natin basta ginagawa yan. Meron tayong pamantayan. Ganon din naman dito, may pamantayan din yan. Pero nasunod ba? Hindi po. No? Hindi siya naghanda. Ang problema, hindi po niya binigyan ng halaga ang wastong paghahandog kaya hindi kataka-taka kung bakit hindi nalugod ang Diyos sa kanya. Ang kailangan handog kasi ay yung may buhay at dugo. Yun po ang requirement sa lumang tipan. Samantala, ang inani niya mula sa bukid ay walang dugo, sa halip ay dagta. Yun ang in-offer niya. Makita niyo po yun? May patakaran ng paghahandog eh. Gaano kalaki, gaano karami, may kasama ba itong taba? Mabawasan ba yung taba? Babawasan ba yung laman? Etc. Meron pong procedure kung paano gagawin dyan. So, hindi basta naghahandog. Kaya nga, ang ginawa ni Abel, yung pinakamainam na bahagi ng kanyang alagang hayop, ang pinili niya na ihandog sa Panginoon. Pinakamainam. Yun po yung pinakamainam na maihandog mo sa ating gawain.
during the praise and worship. Ha? May buhay. Hindi na natin kailangang magdala pa ng dugo rito. Ang ihatid natin sa Panginoon ay punong-puno ng buhay. Kaya sabi ko na, pag nagpupuri ka, ibigay mo lahat. Pinakamainam ang ibigay mo. Amen po ba? Pinakamainam. Piliin mo yung pinakamainam. Worship God in spirit and in truth. Yan po yung handog na nakalulugod sa Panginoon. Kailangan maging maingat tayo sa paghahandog ng anumang sakripisyo sa Panginoon Diyos. Halimbawa, example lang po ito, yung pag-iika po. Makinig kayo mabuti, no? Kasi alam ko, pagka pinag-usapan yung pag-iika po, naglalabasan yung mga calculator. Diba? Ano ba yung gross? Ano ba yung net? Tigilan nyo nga ako dyan. Makinig kayo mabuti, no? Alamin natin kung ano sinasabi ng Panginoon sa pag-iika po. Halimbawa sa aklat ng Malakias 3:10. Anong sabi? Anong instruction? Dalhin niyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Para daw saan yun? Para matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Hindi para sa Kanya. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi ganon. Alam nyo, eto pa, ang sabi ng ilang mga pilosopo at mga nagdudunong-dunungan, wala na raw yung ikapo dahil nasa bagong tipan ng panahon na tayo. Totoo ba sinasabi nila? No? Maraming mga relihiyon hanggang ngayon pinagtatalunan pa yung puntong ito. Totoo bang wala na ito? Hindi na ba dapat ito gawin? Bakit hindi natin basahin kung may ikapo sa bagong tipan o wala? Basahin natin ng Lucas 18, 10 hanggang 13. Observe ninyo, basahin nyo mabuti. May dalawang lalaki, ito'y kwento ng ating Panginoong Kristo eh. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Kinumpara niya yung sarili niya doon sa katabi niya. No? 2 beses ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at, tingin niyo, nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di malaman makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. May tithes and offering eh. Bagong tipan na po yan. No? Sa bagong tipan po nangyari yan. So, close na po yung kaso na yan. Dahil pag-iika po ang pinag-uusapan natin, so ito na, paano ba natin ibinabalik ito? Take note lang, hindi po tayo nagbibigay. Ibinabalik lang natin. Baka may magsabi ito, nagbigay ako ng tithes ko eh. Hindi po, ibinabalik mo lang, hindi ka nagbibigay. No? Linawin natin yan. Masaya ba tayo o nakasimangot sa pagbibigay ng ating ikapo? Maingat ba o patabog? Take note, ha? Take note, no? Kung magbabalik ng ikapo, sana eksaktong halaga para hindi na humihingi ng sukli. No? Yung nagbigay ka ron, tapos may sukli pala, sabihin pa sa ating treasurer na, Sister, may sukli ako ron eh. No, ibigay niyo na kung maaari, eksakto na lang, no? Okay. Kung sobra naman ng mga piso, 2 piso, hayaan mo na yon. Huwag ka na humingi ng sukli. No, ha? Hindi nga makakabili ng taho yan eh. Di ba? So, eksaktong halaga. Kung magbabalik na ikapo, piliin mo hanggat maaari. No? Magbibigay rin lang ng pera, piliin mo yung mga bago at huwag naman yung luma. Yung luma na gusot pa. Simple lang po, ang idea ko kasi, no, you want to give something special to the Lord, di ba? You are giving back what you earned for the past week, for past month, di ba? So, binibigay mo, dapat piliin mo yung mga bago, yung mga luma, yun na lang tabi mo sa'yo. Total, pambibili mo rin naman yan eh, di ba? Dapat ganun ang mentality natin. Halimbawa, paano ka magbibigay ng business card sa tao? Halimbawa, may business card ka, paano ka magbibigay? Ganyan ka magbibigay, ay, good morning, oh, I'm from the Lord's Temple. Hindi po eh. Alam niyo ang practice ngayon sa business world, pag nabibigyan ng card ganyan, no? Good morning, I'm from the Lord's Temple. Please accept my card, business card.
Ganyan. Oh. May paggalang. Di ba? Hindi pwedeng pagdating mo sa lalagyan ng pera eh. Pila ka naka. Pila. Boss. Anong laman ng puso mo? Masaya ka? Minsan, habit. Hindi tayo nag-observe. Hindi natin pinag-aaralan to, no? Nalulugod kaya ang Diyos na parang, di ba, Lord, ito po yung naipong kong ibabalik ko po yung ikapo. Ito po, Lord. Di ba, ang saya ng puso mo na nagbibigay ka. Nagpapasalamat ka sa Panginoon na ibibigay mo yung kaloob na ito na ikapo. No? Kasama sa paghahandog ng sakripisyo, yung paghahanda ng mga kasuotan. Please listen. Paghahanda ng kasuotan. Maagang dumating dapat sa church, hindi yung nakatapos ng 2 tugtuging awitin sa kadarating. Ang wasong pagsamba kasi, no, ay nagsisimula sa opening prayer at nagtatapos sa closing prayer. Ganyan, formal, hindi barubal. Habang umaawit, nakapokus sa ginagawang paghahandog ng pagsamba at hindi nadidistract sa katabi. Get nyo? Ang isa pang halimbawa nito ay ang nangyaring trahedya sa ginawang paghahandog ng mga anak ni Aaron mula sa aklat ng mga bilang. Observe natin mabuti. Tingnan nyo yung nangyari dito. Mga anak to ni Aaron, ha? Tingnan nyo. Mga bilang 3:4. Ngunit sila Nadab at Abiho ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai nang magsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy na hindi itinalaga para roon. Hindi natuwa ang Diyos sa ginawa nila. Ha? Hindi maayos, hindi tumutupad sa paraan ng paghahandog. Ano na? Naghalit ang Panginoon. Patay sila kagad. Patay kagad. Kasi Diyos yung inaalayan mo eh. Panginoon Diyos, ito hindi naman ito normal eh. Dito si mayor. Hindi ito si congressman. Makapangyarihang Diyos ito. Pero mo, yung tatay nila, saserdote, sila mga katulong, mga sakristan sila eh. Pari yung tatay nila eh. O tingin mo ang ginawa nila. Patay. Di ba? Yung hindi dapat ihandog, inihandog nila. Nagsindi ng apoy, hindi dapat. Hindi natin dapat paglaruan ng anumang gawain tulad nito. No? Maging maingat po tayo. No? Sino ang nakakalimot? Sino sa inyo nakakalimot sa pangalang Ananias at Sapphira? Ang mag-asawang ito ay nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Nagsabuatan sila mag-asawa at hindi ibinigay sa mga apostol ang buong pinagbilhan ng kanilang lupa. Basahin natin ito sa Aklat ng Mga Gawa, no? Mula chapter 5, verse 3 to 5. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin yun? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, pakinggan niyo, siya'y patay na bumagsak at lahat na nakabalita sa pangyaring yun ay pinagharian na matinding takot. Pwede naman niya sabihin, ang napagbilang po namin ay 5,000. Di ba? Ba't mo sasabihin 3,500 lang o di kaya 2,000 lang ang pinagbentahan? Bakit? Ba't ka kailangan magsinungaling? No? Meron pa. Ano po nangyari pagkatapos? Mga Gawa, 5, 7 hanggang 10. Pagkaraan ng may 3 oras, 3 oras lang ang pagitan, dumating naman ng kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuang halagang pinagbilan ninyo ng inyong lupa? Oo. Yan lamang sagot ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nilang ilibing. Noon din nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Magandang gunitain natin yung mga bagay na no. Akala natin kasi ganun-ganun lang tayo maghahandog sa Panginoon. Paano? No?
So how does this apply to our spiritual sacrifices? No? Tulad ng pag-awit ng mga papuri, no? Ibinigay ba natin ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Let's move on. Letter C, it must be offered in conjunction with righteous lives. Medyo sumasama na po. So, mag-ingat tayo sa ating paghandog sa Panginoon. Masakit at masama ang ibubunga nito kung magpapatuloy tayo sa kawalan ng katapatan sa mga spiritual at physical na paghandog ng sakripisyo. Pakinggan at basahin natin sinabi ni Propeta Malakias. Pakinggan nyo ito, ha? Malakias 2:13. Kahit padilingin ninyo ng luha ang altar niya, kahit na manangis kayo at dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa Kanya. Kahit na ano pang itry mo pa, kahit ano pang i-offer mo, hindi na niya kalulugdan yung mga bagay na galing sa iyo. Mabigat sa dibdib. Now, this can be applied to many other things as well, no? Kung minsan magandang magbalik tanaw tayo, pakaisipin mo to, no? Ang tagal mo nang dumadalo sa church. Pero, hindi mo akalain kung kailan ka tumanda, saka ka napalayo sa Kanya. May distansya na kayo ng Panginoon. Maaaring hindi mo to aminin. Pero meron na kayong distansya ng Panginoon. Pero ang katotohanan at ang masakit, akala mo naglilingkod ka pa sa Kanya, yung pala, malayo ka na, pero hindi mo namamalayan. Magandang magsaliksik tayo. No? Di ba? Uma-attend naman ako every Sunday. Nagbibigay naman ako, binabalik naman yung tithes ko. Na-appreciate ko naman yung mga tugtugin ng praise and worship. Lahat yan. Pero, ang reality, malayo ka na sa Panginoon. Hindi mo talaga aminin yan, pero yun ang nangyari. Medyo malayo na. Matabang na sa'yo yung mga gawain, hindi ka na masaya. So ngayon, kaya ka lang napupunta ng church ay, at least, di ba? I've been attending the church naman di ba? Yun po yun. Meron naman, dahil nakapagbibigay sila ng handog at nakapaghahain, ang problema, hindi naman sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Makikita natin yan sa mga churches. Nalulugod kaya ang Panginoon sa ginagawa nila. Basahin natin yung 1 Samuel chapter 15, verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na nagugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsusunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Kita nyo? Pati yung pakikinig pala. Pati yung pakikinig nyo ng preaching. No? Para daw siyang higit sa haing taba ng tupa. Hindi ko na pakakahabaan yung message ngayon. I'm sure matatalino kayo at alam kong naintindihan nyo ang pinakabuod ng paksa na diniliver ko ngayong umaga. Simulan natin sa praise and worship. Ginagawa mo lang yan matindi pagka Sunday. Yan yung offer natin, praise and worship. We offer in spirit and in truth. Bakit hindi mo maibigay ang buong buo? Ano ang problema mo? Bakit parang tinitipid mo ang pagsamba sa Panginoon? Maganda magsaliksik tayo. Close pa ba kayo ni Lord? Close pa ba kayo ni Lord? O merong namamagitan sa inyong dalawa? Sa akin pong pagtatapos, noong pong panahon ni Malakias, may ilan, hindi malalim na binibigang halaga ang kanilang paghahandog sa Panginoon.
Ganito po yung paglalahad na ginawa ni Propeta Malakias sa 13 hanggang 15. Samahan niyo ako sa pagbabasa. Masasakit ang sinabi niyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa iyo? Sabi ninyo, pakinggan niyo mabuti ito, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Wala na eh. Patay na ang espiritu nitong nagkasalita. Hindi na niya alam, no? Sanlibutan na siya, na-consume siya ng sanlibutan. Kaya ang feeling niya, yung pagdalo sa church, wala namang halaga eh. Pwede naman next week na lang yan eh. Pwede naman late eh. Natandaan yung sinabi ko, lahat ng bagay pinaghahandaan. Gabi pa lang, yung kasuotan mo, iayos mo na. Nakatabi na yung media, sapatos, yung polo shirt, yung palda, yung blusa. Alam mo na, para pagdating ng umaga, hindi ka nagmamadali. No? So kaya nga, para sa ilan, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Wala raw silang napapala sa pagsunod sa kanyang utos. Eh kung sino raw yung palalo, siya pang pinagpapala. Yun daw masasama, hindi pinaparusahan. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang una nating pag-ibig ay tila nakalimutan na. Do you still remember your first love? Do you still remember your first love? Wala na, no? Nakalimutan na, no? Anong first love kaya yon? No? Hindi na matandaan, ano? Tayo. Halatang-halata, mga kapatid. Halatang-halata. Lahat ng ginagawa natin, kung di nakatuon sa Diyos, wala akong kabuluhan yan. Tandaan ninyo. Kahit na ano pang gawin mo. Isa lang ang dahilan kung bakit ka nandito sa church. At yan ay dahil sa iyong Panginoong Diyos. Walang iba. Tandaan mo yan. Meron pang isa. Nakalimutan na rin nila yung mga pagpapala na tinanggap nila mula sa Diyos noong nasa magulong buhay pa sila. Remember? Ang dami nating problema, no? Ang dami nating, di ba? Pero nakakalimutan na natin dahil pinagpala na tayo. Kitang-kita natin ang mga taong hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Sa kabilang banda, ang karamihan naman ay nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita at nakakalugod na basahin ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanila. Ito para doon sa mga sumusunod, para sa inyo ito. Malakias 3, 16 hanggang 18. For all of you who obey the Lord. No? Pagkatapos, nag-uusap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya ang sa isang aklat, ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatatag ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila, tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Now, the question is, kabilang ba tayo sa mga tunay na naglilingkod sa Diyos? Kasi yun ang sinabi. Sana huwag nating kalimutan na sa paningin ng Diyos, tayo ay mga maharlikang saserdote na tinawag upang mag-alay ng mga haing espiritual na katanggap-tanggap sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Nawa po'y tulungan tayo ng Diyos na maging tunay sa Kanyang mga hiyas na pagpapala. Purihin po natin ang Panginoon Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Inaanyahan ko na po kayong tumayo para sa isang panalangin. Jesus, salamat sa kaloob mong buhay.
sa iyong masaganang pag-ibig. Nagpapasalamat kami sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong kagandahang loob. Ama, salamat sa kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay at ngayon ay nabubuhay na kasama namin sa araw-araw. Tulungan mo kaming lumakad sa iyong kapangyarihan, hindi sa pagsusumikap, kundi sa pamamagitan ng pagsuko ng aming mga buhay. Palakasin mo kami sa aming mga kahinaan, patnubayan mo sa katotohanan at baguhin para sa iyong kaluwalhatian. Ama, nagahari kang walang patid. Pinapamahalaan mo kami ayon sa katwiran. Hinahatulan mo ayon sa iyong katarungan. Ikaw ang aming takbuhan kapag nahihirapan kami. Isang tahimik na kapahingahan sa oras ng kaguluhan. Nananalig kami, O Diyos, wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Nawa, ang aming pasasalamat ay maging salamin ng aming diwa. Naway maisabuhay namin ang aming pagsunod sa iyong salita at sa paglilingkod sa aming kapwa. Sa iyo lamang ang natatanging pasasalamat at ang kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman ay tanggapin natin ang inihandang pagpapala ng Diyos sa inyo. Ang kapangyarihan o ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, naway panatilihin ang inyong mga puso at isipan at kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyong palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng, purihin ang Panginoon at magbatian ng bawat isa.